Welcome to Foundation of Faith Part 3. Pag-uusapan natin ang water baptism o pagbabautismo sa tubig bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus. Ito ay pagsunod natin sa Panginoong Jesus na unang nagpabautismo sa tubig. Kung babalikan natin ang aklat ng Mateo, makikita natin ang panimula ng ministeryo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpabautismo. Nang siya ay nabautismohan, nagbukas ang kalangitan at pinadala ng Ama ang banal na Espiritu at nakarinig ang lahat ng saksi ng tinig na nagsasabing, "Ito ang aking minamahal na anak na labis kong ikinagagalak." Pagkatapos nga ng pagpapabautismo ni Jesus, ay tinukso na siya ni Satanas sa ilang matapos niyang mag-ayuno. At nang ito ay mapagtagumpayan niya, nakita natin sa Biblia ang kapangyarihan ng kanyang mga gawa na hanggang sa ngayon ay napakahalagang epekto sa atin. Ang paglilingkod ni Jesus na mababasa natin sa mga pahina ng Biblia ay naging pattern na susundan natin. Pattern hindi lamang sa relasyon ni Jesus sa Ama, kundi maging sa pagsunod natin sa Kanya. Alam mo ba na sa Biblia, simple lamang ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sumunod ka sa akin. Bahagi ng pagsunod natin kay Jesus ay ang pagsunod natin sa kanyang halimbawa. Nang magpabautismo si Jesus kay Juan, sinabi ni Juan na hindi siya karapat-dapat at higit na makapangyarihan si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus kay Juan na kailangang bautismuhan siya nito upang magkaroon ng kaganapan ang katuwiran ng Diyos. Ibig niyang sabihin ay kailangang magpakita siya ng halimbawa sa kanyang mga tagasunod. Gayon din, ang pagpapabautismo ay pagpapakita ng ating tapat na pagsunod kay Jesus. Ang salitang bautismo o baptism sa Ingles ay mula sa salitang Griego na baptizo, na ang kahulugan ay paglubog upang maibabad. Sa aklat ng mga gawa, nagpabautismo ang isang Ethiopian eunuch kay Philip, isang lalaking may mataas na katayuan sa lipunan noon. Nooy nagbabasa ang eunuch ng mga propesiya ni Isaiah, at nang ipaliwanag ni Philip sa kanya na si Jesus ang tinutukoy ng kasulatan, tinanggap niya si Jesus bilang tagapagligtas at agad siyang nagpabautismo kay Philip. Kagaya ng pagpapabautismo ni Jesus kay Juan, inilubog ni Philip ang eunuch sa tubig. Ganito din ang pagpapabautismo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang paglubog sa tubig ay pagdedeklara ng pagkamatay at paglibing sa lumang makasalanang buhay, at ang pag-ahon naman ay simbolo ng bagong buhay kay Kristo. Ayon sa Roma 6, sa ating pagpapabautismo, ating inililibing ang dati nating makasalanang pagkatao. Dahil nang tayo ay niligtas ni Jesus, tayo ay bago ng nilalang. Kung paanong nilibing natin ang katawan ng tao pag siya ay namatay, gayon din sa bautismo ay nililibing natin ang dating katauhan natin. Inilalarawan ng pag-ahon natin sa tubig ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ayon din sa Roma 6, nangangahulugan ito na tayo ay hindi na kay Adan kung hindi tayo ay kay Kristo na. Ang ating identity ay bago na dahil nabubuhay na tayo kay Kristo. Tayo ay umaahon patungo sa bagong buhay at ipahahayag natin sa buong mundo na tayo ay bago ng nilalang dahil sinusundan natin ang yapak ni Jesus at lumalakad tayo sa kapangyarihan niya bilang kanyang mga alagad. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan sa Genesis 1, tinawag niyang lahat mula sa katubigan. Gayon din si Jesus, nang tayo ay binautismuhan, tinawag niya tayo mula sa tubig bilang bagong nilalang kay Jesus. Isa itong makapangyarihang pahayag ng ating paniniwala, at ito ay isang bagay na inutos sa ating lahat ng sumasampalataya. Sa Mateo 16, sinabi ni Jesus na ang lahat ng nananalig sa Kanya at nabautismuhan ay maliligtas. Gayon din sa Mateo 28, sinabi niya sa mga alagad na humayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahalagang maintindihan natin na hindi tayo maliligtas dahil tayo ay nabautismuhan.
ngunit ipinahahayag natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Ito ang unang hakbang ng ating pagsunod kay Jesus. May pagbabagong dulot ang bautismo sa ating puso dahil sinunod natin ang utos ni Jesus. Ayon kay Pablo sa Colossians, ang pagbabautismo ay circumcision ng ating mga puso, kung saan pinuputol na ang ating makasalanang kalikasan at nagkakaroon na tayo ng pusong binabago ng banal na espiritu. At ang unang marka ng ating pagsunod ay ang ating pagpapabautismo sa tubig. Kung ikaw ay isang mananampalataya ngunit di pa nababautismohan sa tubig, inaanyayahan kita na hubakbang sa iyong pananalig at ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng bautismo.